Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. Ngayon ay susuriin natin ang paksa ng erectile dysfunction sa mga lalaking mahigit 60 taong gulang. Ang paksang tinatalakay sa artikulong ito ay ang erectile dysfunction ED sa mga kalalakihan na may edad 60 pataas, na nagbibigay ng isang komprehensibong pagtingin sa mga sanhi nito sa aspetong pisikal at emosyonal. Kasama na rin ang mga modernong solusyon at pagbabago sa pamumuhay upang malunasan ito. Hello at maligayang pagdating, aking mga mahal na manunood. Ako si Dr. Rowena Bautista at nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagpili ninyong gugulin ang ilang sandali ng inyong araw dito kasama ko. Kung ito ang inyong unang pagkakataon sa channel, alamin ninyo ito. Kayo ay nasa isang ligtas na espasyo, isang lugar kung saan ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa mga numero at chart, kundi tungkol sa totoong tao, totoong katawan, totoong damdamin, at totoong relasyon. Ang channel na ito ay isang komunidad, isang lumalaking bilog ng mga kalalakihan at kababaihan na naniniwala na ang pagtanda ay hindi isang mabagal na paghina, kundi isang ebolusyon tungo sa mas malalim na lakas, karunungan, at koneksyon. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na karaniwang ikinahihiya, masyadong abala, o hindi komportable pag-usapan ng karamihan, lalo na pagdating sa kalusugang sexual ng mga lalaki pagkatapos ng edad 60. At ang paksa natin ngayon ay isang bagay na may malalim na respeto at pag-aalaga para sa akin dahil apektado nito ang milyon-milyong kalalakihan sa buong mundo. Ngunit marami ang nakakaramdam na sila'y nag-iisa sa kanilang pagdurusa. Mag-uusap tayo ng tapat, may habag, at malinaw tungkol sa isang bagay na madalas hindi nauunawaan o isinasantabi, ang erectile dysfunction. Ngunit ang usapang ito ay hindi tungkol sa kahihiyan, pagkapahiya o kabiguan. Ang usapang ito ay tungkol sa pag-asa. Ito ay tungkol sa paggaling. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa iyong katawan, sa iyong partner at sa iyong sarili. Ngayon, nais kong hilingin sa inyo ang isang maliit ngunit makabuluhang bagay. Saan man kayo nanonood, maging sa New York o Nairobi, sa isang abalang lungsod, o sa isang tahimik na nayon, mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung nasaan kayo sa mundo. Bakit? Dahil gusto kong makita ninyo ang nakikita ko na hindi kayo nag-iisa. Na ang usapang ito ay mahalaga sa bawat bansa, bawat kultura, bawat pangkat ng edad, at sama-sama, bumubuo tayo ng isang pandaigdigang network ng karunungan, tapang, at ibinabahaging karanasan. Ngayon, itatanong ko ito sa inyo. May napapansin ba kayong mga pagbabago kamakailan? Marahil ay hindi na pareho ang pakiramdam ng intimacy. Marahil ay iniiwasan mo ito dahil may kakaibang nararamdaman. O marahil ay malalim ang pagmamahal mo sa iyong partner, ngunit may isang bagay sa iyong katawan na hindi na tumutugon tulad ng dati. Kung gayon, hindi ka sira. Hindi ka nag-iisa at hindi ka walang pagpipilian. Ang nararamdaman mo ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki at mas nagagamot kaysa sa sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Ang erectile dysfunction o ED ay hindi ang katapusan ng intimacy. Ito ay isang bulong mula sa iyong katawan na humihiling na bigyan mo ito ng pansin. Maari itong maging daan tungo sa mas malalim na paggaling, hindi lamang sa sexual na aspeto, kundi pati na rin sa pisikal, emosyonal, at maging sa espiritual. Kaya sa video na ito, babasagin natin ang katahimikan. Ating aaalamin kung ano talaga ang nangyayari kapag pumasok ang ED sa iyong buhay. Titingnan natin ang mga pisikal na sanhi, ang mga emosyonal na nag-uudyok, ang epekto sa relasyon,
At higit sa lahat, titingnan natin kung ano ang maaari mong gawin upang baguhin ang sitwasyon dahil walang sino mang lalaki ang dapat magdala ng bigat ng katahimikan at walang mag-asawa ang dapat magdusa dahil sa kakulangan ng impormasyon o suporta. Ngayon, bago tayo magsimula, maglaan ng sandali upang ilike ang video na ito kung handa kang yakapin ang usapang ito ng may bukas na isipan. At kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad dito, mag-subscribe at i-on ang notifications dahil bawat linggo, tinutuklas natin ang mga mabisang paraan upang manatiling malakas, tumanda ng maayos, at mamuhay ng lubusan. Sige, simulan na natin. Magsimula tayo sa katawan dahil ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang iyong katawan ay ang unang hakbang upang maibalik ang iyong kumpiyansa. Isipin mo ang iyong katawan bilang isang maganda at komplikadong orkestra. Bawat instrumento ang iyong puso, mga daluyan ng dugo, mga hormone. Iyong nervous system ay dapat tumugtog ng may pagkakatugma para sa malusog na sexual na paggana. Kapag ang isang seksyon ay wala sa tono, ang buong pagtatanghal ay maaaring maapektuhan para sa maraming kalalakihan sa kanilang ikaas ng taon at higit pa. Ang unang instrumento na madalas mawala sa tono ay ang sirkulasyon ng dugo. Nakikita mo? Ang pagkamit at pagpapanatili ng erection ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. Kapag ikaw ay na-stimulate, ang iyong utak ay nagpapadala ng mga senyales sa iyong spinal cord upang maglabas ng nitric oxide. Isang molekula na nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak. Ang paglawak na yon ay nagpapahintulot sa dugo na dumaloy papunta sa ari na lumilikha ng ereksyon. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang mga daluyan ng dugo na yon ay maaaring kumipot o manigas dahil sa mga kondisyon tulad ng mataas na kolesterol, hypertension, o diabetes. Ito ay tulad ng pagdidilig sa isang hardin gamit ang isang baluktot na hose. Ang daloy ay hindi na tulad ng dati. Ngayon, idagdag pa ang mga pagbabago sa hormone. Ang testosterone, ang hormone na nagbibigay lakas sa pagnanasang sexual at enerhiya ng lalaki, ay unti-unting bumababa pagkatapos ng edad 30. Pagsapit mo ng 60 ang mga antas, ay maaaring bumaba ng 30-50%. Ibig sabihin nito ay mas kaunting pagnanasa, mas mabagal na pagtugon, at mas mahirap makamit ang kasiyahan. At nariyan din ang kontrol sa kalamnan, lalo na ang mga kalamnan sa pelvic floor. Ang maliliit ngunit makapangyarihang mga kalamnan na ito ay sumusuporta sa tigas ng erection at control sa ejaculation. Ngunit tulad ng anumang kalamnan, nangihina sila kapag hindi ginagamit o walang partikular na ehersisyo na humahantong sa mas kaunting tigas at control. Ngayon, alam kong parang napakaraming dapat harapin. Ngunit hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ito permanente. Hindi ito walang pag-asa. Hindi ito ang katapusan ng iyong buhay intimate. Sa katunayan, ito ang simula ng isang mas malalim na kamalayan sa iyong kalusugan at ang launchpad para sa makabuluhang pagbabago. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang maikling kwento. Ilang taon na ang nakalilipas. Mayroon akong pasyente na tatawagin nating Michael, isang 27 taong gulang na retiradong guro. Lumapit siya sa akin na nahihiya. Kumbinsido na tapos na ang intimacy nila ng kanyang asawa sa loob ng 30 taon. Sinisi niya ang kanyang sarili. Inakala na ito ay dahil lamang sa edad. Ngunit pagkatapos ng ilang pangunahing pagsusuri, natuklasan namin na mayroon siyang hindi pa natutuklasang mataas na presyo ng dugo at mababang antas ng testosterone. Sa pamamagitan ng gamot, angkop na ehersisyo at pagbabago sa kanyang dieta,
Hindi lamang bumuti ang kanyang erectile function, kundi bumalik din ang kanyang enerhiya, ang kanyang mga salita. Pakiramdam ko ay 20 taon akong mas bata at mas konektado sa aking asawa kaysa dati. Ang kwento ni Michael ay hindi bihira. Ito ay posible at karapat-dapat ka rin sa parehong pagkakataon. Kaya, pag-usapan natin ang action. Narito ang maaari mong simulan gawin ngayon din upang suportahan ang iyong pisikal na kalusugan at sexual na sigla. Maglakad ng 30 minuto araw-araw. Ang paglalakad ay nagpapabuti ng daloy ng dugo, paggana ng puso, at maging ng mga antas ng testosterone. Ito ay simple, libre, at mabisa. Subukan ng Kegel exercises. Oo, ang mga lalaki ay maaring at dapat gawin ito. Pigilan ang mga kalamnan na ginagamit mo upang ihinto ang pag-ihi. Hawakan ng 5 segundo. Pagkatapos ay bitawan. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw upang palakasin ang pelvic floor. Kumain ng dieta na palakaibigan sa sirkulasyon. Punuin ang iyong plato ng mga madahong gulay, pakwan, grana, beets, at malusog na taba tulad ng olive oil at salmon. Ang mga pagkaing ito ay nagpapalakas ng nitric oxide at nagtataguyod ng pagkalastiko ng mga daluyan ng dugo. Magpasuri ng iyong testosterone. Kung mababa ang iyong libido o nakakaranas ka ng pagkapagod. Isang simpleng pagsusuri sa dugo ang makakatulong matukoy kung makakatulong ang suporta sa hormone. Limitahan ang asukal, alak, at mga processed food. Ang mga ito ay sanhi ng pamamaga na sumisira sa mga daluyan ng dugo at humahantong sa mabagal na sirkulasyon. Lahat ng nabanggit ko ay hindi lamang nagpapabuti sa kalusugang sexual. Pinapalakas nito ang iyong buong katawan, ang iyong utak, iyong puso, iyong mga kalamnan, at oo, ang iyong mga relasyon. Karapat-dapat kang umunlad. Hindi lamang mabuhay sa yugtong ito ng buhay. Ngayong natuklasan na natin ang pisikal na bahagi. Lumipat tayo sa isang bagay na kasing halaga, ngunit madalas na binabaliwala ang iyong isipan. Nakikita ninyo, maraming lalaki ang naniniwala na ang erectile dysfunction ay isang purong pisikal na issue. Ngunit narito ang katotohanan na hindi madalas pag-usapan. Ang iyong utak ang iyong pinakamalaking sex organ. Tama, ang iyong iniisip, nararamdaman, at dinadalang emosyon ay maaaring suportahan ang natural na tugon ng iyong katawan o ganap na harangan ito. Hayaan ninyo akong magtanong ng isang personal na bagay. Naramdaman mo na ba ang pressure na mag-perform at habang lalo mo itong iniisip, lalong nagiging mahirap tumugon? Ang kabiguan na yon, ang pakiramdam na binibigo mo ang iyong partner, ay lumilikha ng isang cycle, isang feedback loop ng pagkabalisa, tensyon, at pagkakahiwalay. Ang cycle na ito ay hindi mo kasalanan, ngunit maaari mo itong basagin. Hatiin natin ito. Ang pagkabalisa ay nag-uudyok ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng iyong katawan. Ang mataas na cortisol ay nagpapakipot ng mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng testosterone, at pinupuno ang iyong sistema ng mga senyales na fight or flight, ang eksaktong kabaligtaran ng kailangan ng iyong katawan para sa intimacy. Ang depresyon o pakiramdam ng kakulangan ay maaaring magpamanhid sa iyong emosyonal at pisikal na mga tugon. Maaaring hindi mo na maramdaman ang pagnanasa, hindi dahil wala na ito, kundi dahil nakabaon ito sa ilalim ng mga patong ng pagod at emosyonal na sakit. Ang tensyon sa relasyon, kahit na banayad, ay maaring lumikha ng pakiramdam ng pressure o pagkakahiwalay. Kung mayroong hindi nasasabing sakit, hindi pagkakaunawaan o emosyonal na distansya, madalas itong lumalabas sa pisikal na paraan. Ngunit narito ang magandang balita. Maaari mong bawiin ang iyong kapangyarihan. Magsimula tayo sa iyong paghinga.
Ang pagsasanay ng malalim na paghinga bago ang intimacy ay maaaring mag-relax ng iyong nervous system at pakalmahin ang performance anxiety. Subukan ito. Huminga ng malalim sa loob ng 4 na segundo. Hawakan ng 4. Dahan-dahang huminga palabas sa loob ng 6. Gawin ito sa loob ng 1 minuto o 2. Ang simpleng ritmong ito ay nagbibigay ng senyales ng kaligtasan sa iyong katawan na nagpapahintulot sa pagdaloy ng arousal. Susunod, isaalang-alang ang mindfulness o meditation. Hindi lamang ito mga spiritual buzzwords. Ito ay mga tool na suportado ng agham para sa pagbabawas ng stress at pagpapanumbalik ng emosyonal na balanse. Kahit 5 minuto lamang sa isang araw ng nakatutok na katahimikan ay maaaring mapabuti ang regulasyon ng emosyon at palakasin ang intimacy. Ngunit marahil, ang pinakamakapangyarihang tool ay ang komunikasyon. Mga Ginoo, napakahalaga ng bahaging ito. Kung nakakaranas ka ng ED o nahihirapan sa pagnanasa, kausapin mo ang iyong partner, hindi nang may kahihiyan o paninisi, kundi nang may katapatan at tiwala. Hindi ko malilimutan si Daniel, isang 72 taong gulang na lumapit sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Iniiwasan niya ang intimacy sa kanyang asawa sa loob ng mahigit 1 taon. Sa takot na isipin nitong hindi na siya attracted dito. Nang sa wakas, ay nagbukas siya ng damdamin. Napaiyak ang kanyang asawa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa. Akala niya, siya ang problema. Ang isang pag-uusap na yon ay nagbago ng lahat. Nagsimula silang maglakad araw-araw, magluto ng magkasama, at tumawa muli. Nang bumalik siya sa aking opisina, pagkalipas ng ilang buwan, ngumiti siya at sinabing, hindi ito tungkol sa mga tableta, ito ay tungkol sa muling pagkonekta. Nakikita ninyo, ang intimacy ay higit pa sa sex. Ito ay tungkol sa pagiging nakikita, tinatanggap, at niyayakap sa pagmamahal. Kapag inanyayahan mo ang iyong partner sa iyong pakikibaka, ginagawa mo itong isang ibinabahaging paglalakbay, hindi isang solong pasanin. Kaya kung ang iyong isipan ay humahadlang sa iyong katawan, tandaan mo ito, hindi ka sira, hindi ka nag-iisa, at hindi ka pa huli upang bawiin ang iyong kumpiyansa at pagiging malapit. Ngayong natuklasan na natin ang mga pisikal at emotional na layer ng kalusugang sexual, pag-usapan natin ang mga solusyon na magagamit mo, mga tunay na, suportado ng agham na mga tool na maaaring maibalik ang paggana, kumpiyansa, at connection. Nabubuhay tayo sa isang kahangahangang panahon. Ang mga lalaki ngayon ay hindi na kailangang magdusa sa katahimikan. Ang mga pagsulong sa agham medical at natural na mga therapy ay tumutulong sa milyon-milyong kalalakihan na higit sa sento na mabawi ang kanilang intimacy. Ngunit ang pag-navigate sa mga opsyong ito ay maaaring nakakalito. Kaya, gawin nating simple. 1. Mga oral na gamot. Malamang narinig ninyo na ang sildenafil, na karaniwang kilala sa brand name na Viagra o Tadalafil Chalice. Ang mga gamot na ito ay bahagi ng isang klase na tinatawag na PDE inhibitors. Gumagana sila sa pamamagitan ng pagtaas ng daloy ng dugo sa ari, na ginagawang mas madali ang pagkamit at pagpapanatili ng erection kapag ikaw ay na-stimulate. Ngayon, narito ang susi. Hindi sila mga aphrodisiac, hindi nagpapasiklab ng pagnanasa ang mga gamot na ito. Tinutulungan lamang nila ang iyong katawan na tumugon kapag nararamdaman mo na ang arousal at kapag isinama sa emosyonal na intimacy at kumpiyansa. Ang mga resulta ay maaring maging makapangyarihan. Ngunit tandaan, laging kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang mga gamot na ito ay hindi ligtas para sa lahat, lalo na kung umiinom ka ng nitrates para sa mga kondisyon sa puso. Mahalaga ang isang personalisadong medikal na diskarte. 2. Low-intensity shockwave therapy.
Ang therapy na ito ay gumagamit ng banayad na sound waves upang pasiglahiyahin ang paglaki ng mga bagong daluyan ng dugo sa ari. Isipin ito bilang paghikayat sa iyong katawan na mag-repair at mag-rejuvenate. Ito ay non-invasive, hindi nangangailangan ng tableta, at ilang mga pag-aaral ang nagpapakita ng pangmatagalang pagpapabuti sa erectile function. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga lalaking gustong iwasan ang pang-araw-araw na gamot o hindi gaanong tumugon sa mga tableta. 3. Testosterone Replacement Therapy, TRT, kung palagi kang nakakaramdam ng pagod, walang motibasyon, o nawalan ng interes sa intimacy, maaring dahil ito sa mababang testosterone. Ang natural na pagbaba na ito ay nagsisimula sa edad na 30 at maaaring patuloy na bumaba sa mga dekada. Ang TRT ay maaaring nasa anyo ng gels, injections, o patches. Hindi lamang ito nagpapalakas ng libido, kundi maaari ring mapabuti ang enerhiya, mood, at lakas ng kalamnan. Ngunit at ito ay mahalaga, ang TRT ay hindi para sa lahat. Dapat itong gabayan ng pagsusuri sa laboratorio at subaybayan ng isang maalam na doktor upang matiyak ang kaligtasan, lalo na tungkol sa kalusugan ng puso at prostate. 4. Acupuncture, ang sinaunang tool na may modernong suporta. Maaring magulat ka, ngunit ang acupuncture ay nagpakita ng pangako sa pagtulong sa erectile dysfunction. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng stress at pagpapahusay ng sirkulasyon ng dugo. At maraming lalaki ang nag-uulat na mas nakakaramdam sila ng relax, mas konektado sa kanilang katawan, at mas aroused. Ito ay isang mahusay na komplementaryong paggamot, lalo na para sa mga lalaking gusto ng isang holistic, drug-free na option. 5. Sex therapy at counseling. Pagpapagaling sa isipan, pagpapahusay sa ugnayan. Minsan ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang iyong katawan. Ito ay kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong ulo o relasyon. Ang pakikipagtulungan sa isang lisensyadong sex therapist ay makakatulong sa iyo na tuklasin ang mga paniniwala, pattern, at pagkabalisa sa paligid ng intimacy. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ang couples therapy ay maaari ring muling buuin ang komunikasyon at pagiging malapit na ginagawang koneksyon muli ang emosyonal na distansya, at hayaan ninyo akong sabihin ito. Hindi ito isang kahinaan. Ang paghingi ng tulong ay isang kalakasan. Nakakita na ako ng mga lalaki na pumasok sa aking opisina na nakayuko ang mga balikat at may kahihiyan. At lumabas pagkalipas ng ilang buwan na hawak ang kamay ng kanilang partner. Nakangiti na parang 25 taong gulang muli. Dahil posible ang paggaling. Maging malinaw tayo. Nakakatulong ang mga medikal na paggamot. Ngunit ang iyong pamumuhay ang lupa, kung saan ang iyong kalusugan ay maaring yumabong o malanta. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kahit ang pinakamahusay na gamot ay hindi gagana ng maayos kung ang iyong katawan ay stressed, namamaga, o kulang sa nutrisyon. Narito ang 5 pang-araw-araw na gawin. Kapag patuloy na isinagawa, ay maaaring lumikha ng isang matibay na pundasyon para sa sexual na sigla at emotional na intimacy pagkatapos ng 60. Una, igalaw ang iyong katawan araw-araw. Walang dahilan. Hindi mo kailangang maging isang marathon runner. Ngunit ang pang-araw-araw na paggalaw ay hindi mapag-uusapan. Ang mabilis na paglalakad sa loob ng 30 minuto, paglangoy, pagbibisikleta, o kahit pagsasayaw sa iyong sala ay nagpapadaloy ng iyong dugo at nagpapalakas ng iyong kalusugan sa puso. Tandaan, mas magandang daloy ng dugo ay katumbas ng mas magandang erections. Ang ehersisyo ay nagpapataas din ng mga antas ng testosterone ng natural. Nagpapabuti ng iyong mood, nagbabawas ng stress,
at pinapanatiling mobile at walang sakit ang iyong mga kasukasuan. At huwag kalimutan ang tungkol sa Kegel exercises para sa mga lalaki. Oo, tama ang narinig mo. Ang pagpapalakas ng iyong pelvic floor muscles, yung mga kumokontrol sa pag-ihi, ay maaaring lubos na mapabuti ang iyong kakayahang makamit at mapanatili ang erections. Tulad ng anumang pangkat ng kalamnan, kailangan nila ng pagsasanay. Pangalawa, kumain na parang mahal mo ang iyong sarili. Ang iyong kinakain ay direktang nakakaapekto sa iyong mga hormone, mga daluyan ng dugo, at maging sa iyong pagnanasa. Ang mga pagkaing mayaman sa nitric oxide tulad ng beets, spinach, arugula, at pakwan ay tumutulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo at mapabuti ang sirkulasyon. Idagdag ang malusog na taba tulad ng olive oil, avocado, at wild-caught salmon upang suportahan ang produksyon ng hormone. Bawasan ang processed sugar, pritong pagkain, at labis na alak. Ito ay mga pamatay libido na bumabara sa mga ugat at nakakasira sa testosterone. Gusto mo ba ng mabilis na solusyon? Subukan ng isang smoothie na may saging, spinach, buto ng kalabasa, at almond milk, isang timpla na nagpapalakas ng libido. Masarap at nagbibigay lakas sa iyong katawan mula sa loob. Pangatlo, unahin ang tulog. Diyan nangyayari ang paggaling. Ang tulog ay hindi katamaran. Ito ay pagpapanumbalik. Gumagawa ang iyong katawan ng testosterone sa panahon ng malalim na tulog. Ang mahinang tulog ay katumbas ng mababang enerhiya, pagiging magagalitin, pagtaas ng timbang, at mga problema sa erection. Layunin ang 7 hanggang 9 na oras ng mahimbing at walang patid na tulog. Kung nahihirapan ka, bawasan ang screen time bago matulog. Panatilihing malamig at madilim ang iyong silid at iwasan ang pagkain bago matulog. Pang-4, kontrolin ang stress. Hindi lang ito nasa isip mo, nasa hormones mo ito. Ang stress ay nagpapataas ng cortisol at kapag tumaas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Ang talamak na stress ay nagpapakipot din ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng pamamaga 2 bagay na ayaw mo kung sinusubukan mong mapabuti ang kalusugang sexual. Subukan ng meditation, malalim na paghinga, o simpleng pag-upo ng tahimik sa kalikasan. Kahit 10 minuto sa isang araw ay maaaring i-reset ang iyong nervous system. Isa pang tip, tumawa ng mas madalas. Manood ng isang nakakatawang palabas. Magbahagi ng isang biro. Ang pagtawa ay nagpapababa ng cortisol at nagpapalakas ng oxytocin, ang iyong connection hormone. Pang-5, alagaan ng intimacy. Hindi lang sex, kundi emotional na pagiging malapit. Tandaan na ang intimacy ay higit pa sa performance. Ito ay tungkol sa presensya. Maglaan ng oras upang tunay na makipag-usap sa iyong partner. Ibahagi ang mga takot. Ibahagi ang mga alaala. Tanungin sila kung ano ang nagpapadama sa kanila na sila ay minamahal, hindi lamang sa silid-tulugan, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Magluto ng magkasama, maglakad, maghawak kamay. Ang maliliit na kilos ay nagtatayo ng tiwala, kaligtasan, at emosyonal na init na nagpapasigla sa pagnanasa. Sinabi sa akin ng isa sa aking mga pasyente, nang huminto ako sa pagsisikap na pahangain ng aking asawa at nagsimulang talagang makinig sa kanya. Nagbago ang lahat. Hindi lang kami muling nagkonekta, muli kaming nag-apoy. Iyan ang kagandahan ng paglalakbay na ito. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aayos ng isang problema. Ito ay tungkol sa pagiging mas may kamalayan, mas present, at mas may kapangyarihan sa bawat bahagi ng iyong buhay. Kaya narito ang nais kong iwan sa inyo mula dito. Ang erectile dysfunction ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang senyales. Isang senyales na nais pakinggan ng iyong katawan at kaluluwa.
Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong kalalakihan na higit sa ito ang naglalakad sa parehong landas na ito. At higit sa lahat, hindi ka walang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtuon sa daloy ng dugo, kalusugan ng hormon, pagbabawas ng stress, komunikasyon at modernong medisina. Maaari kang makaranas ng isang bagong antas ng kumpiyansa, intimacy at kagalakan. Anuman ang iyong edad, kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo. Ipagpatuloy natin ang usapan. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong bahagi ng mensahe ngayon ang pinakatumatak sa iyo? Sinubukan mo na ba ang alinman sa mga pagbabago sa pamumuhay o mga paggamot na ito? Binabasa ko ang bawat komento at ang iyong kwento ay maaaring magbigay sa iba ng pag-asa na kailangan nila. Kung nahanap mong mahalaga ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel na ito, at i-ring ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang isang sandali ng paglalakbay na ito tungo sa empowered aging. Salamat sa paggugol ng oras sa akin ngayon. Ito si Dr. Rowena Bautista na sumusuporta sa iyo habang muli mong natutuklasan ang lakas, pagnanasa, at layunin sa magandang yugtong ito ng buhay. Tandaan, hindi ka pa tapos. Nagsisimula ka pa lamang. Magkita-kita tayo sa susunod.